bahagi ng ating pong pagtatalakay patungkol po sa mga pribilehiyo na ating natamo po sa ating pong pakikipag-isa sa Panginoon sa Kristo. Ating pong tinalakay, tayo po ay anak ng Diyos, tayo po ay inaring ganap na ng Diyos, tayo po ay naging kabilang na sa kanyang pamilya, tayo po ay pinili ng kanyang mahiwagang dugo, tayo po ay nagkaroon ng magandang pribilehiyo sa ating pong pakikipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya susunod na buwan po, which is next week, tayo po ay dadako na sa ating pong ikalawang bahagi ng pagtatalakay ng kanyang mga salita sa umaga po nito. Ito po yung, bagamat ang Panginoon sa Kristo po yung ating great I am, ngunit ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon sa Kristo, ay nagkaroon din tayo ng panibagong pagkatao. Nagkaroon po tayo ng panibagong identity. Tanging matagpuan lang natin at makakamtan sa ating pong makikipag-isa sa Panginoon sa Kristo. Mga kapatid sa Panginoon, nais ko pong tanawin po kayo sa mga ganito, sino po sa inyo ang maraming connection? Ayan, marami pong connection. Kasi maraming kakilala at yung mga kakilala na yun ay maaari po inyong magamit para po sa specific na pangangailangan in times na magkaroon kayo ng specific na pangangailangan sa sitwasyon na yun. Halimbawa po, meron po kayong pangangailangan sa gobyerno o government services. Di ba po? Pag meron po kayong kakilala dyan, meron kayong direct access. Ang bilis po ng ating access. Ano po? Nung ako po ay kumuha ng pasaporte, nung ako po ay kolehiyo pa sa Batangas, sa Lyceum, at ang aking pong ginamit na access para makakuha ko doon sa DFA, sa main, ay yung viewing kung nagtatrabaho po sa munisipyo. Dahil po pangalan niya yung way, direct yung way namin napasok ng DFA na yon at nakakuha kami ng passport para ma-miss out na namin yung mahabang pila. Ano po? At of course, in a negative sense, ay may mga tatawag tayo mga padrino. Ano po? At ito po yung mga access ng mga ibang tao sa government para sila ay madaling makakuha ng trabaho, makakuha ng serbisyo at kung ano-ano pa. Kaya nga, isa po ito sa mga nais na eradicate yung padrino system o yung palakasan system. Also, sa pagdating naman sa paaralan, ano po, meron po ba kayong mga access sa paaralan? Hindi nyo na kailangan pumunta pa, kundi kukontakin nyo na yung registrar, or basta alam nyo po kung paano makipag-access sa paaralan, ang bilis po na nagiging transaksyon. Even sa bangko, ano po. At lalo po sa panahon ngayon, digitalized na po tayo, paperless na po tayo, at even yung mga banks are offering a lot of services online na. You don't have to go personal na lang, otherwise kung talagang i-require po nila. Another one, may access sa mga pasyalan. Ano po, recently lang, when bumunta po kami ng biglaan sa Baguio, na naisipan naman tara mag-Baguio, wala naman sa plano. Pero dahil meron po akong access po doon, ang aking kaibigan kaklase sa Biblia, si Pastor Matt, ang bilis po namin nakapunta doon, maayos ang accommodation, maayos po yung aming magpagbisita ng mabilisan, sapagkat meron po kaming access. At ganoon din po yung isang privilege ng sa magiging pastor. Nung nakaranas mo pumunta sa iba't ibang lugar, nagtigit magiging nasa paaralan ng Fabians. Nationwide, yung iyong nakilala. Pumunta ako sa Baguio, may kakilala ako. Pumunta ako sa Siargao, may kakilala ako. Pumunta ako sa Bohol, sa Bicol, sa Norte, sa Visayas, sa Luzon. Meron akong kakilala, meron akong access na sa mga lugar na yun, dahil po sa mga kakilala. Sino po ito naman yung may access sa mga celebrities, di ba? Yung mga sikat na artista. Meron po ba kayong access po dyan? Meron po ba kayong access din sa mga politicians? Mahihingan po ninyo ng direktang tulong kung tayo po ay merong kakilalang politicians. Ano po? Halimbawa po, yung mangungumpas sa lupang hinirang ng Senator Manny Pacquiao. Nakamutan na po yung pangalan, yung po ay graduate ng Fabians. At siya po ay naging contact namin sa Fabians para po makontak namin ang Senator Manny Pacquiao. Dahil po dun sa tinatawag nating access. Halimbawa naman sa mga rich and influential people, sino po ang access niyo po dyan? Ano po? Meron po ba kayo? Close niyo po ba si Henry C? Close niyo po ba sila Lucio Tan? Sila Manny Villar? Diba po? Recently, alam natin, parami mga kanilang mga subdivisions, even mga malls, mga real estates nila, at top 2 na, si Manny Villar. Paano naman po kayo sa simbahan? Meron po kayong access? Meron po kaya tayo bang access sa simbahan? Diba po?
Or naisip po ba natin meron ba kayo talagang personal na access sa Diyos? Naramdaman nyo na po ba na minsan, parang hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Na parang tayo ay nag-aatubili na lumapit sa Diyos sapagkat meron tayong nagawa na hindi kaya ay sa Diyos. At nagkakaroon tayo ng guilt na to the point na, or sa mahabang linggo na tayo hindi nakakapagsamba, parang nag-guilt ka na nahihiya ka nung bumalik. Kasi feeling mo ay hindi ganun kalakas yung access mo sa Diyos. Kaya po ngayong umaga po na ito, nais po natin pag-aralan po ang talata po ito na madalas na rin po atin pong mapakinggan at marahil po ilan po sa atin ay ito po ay life verse. Ano po? At ito po yung ito po natin sa Hebrews chapter 4 verse 16 at ang ating pamagat po ng title po sa umaga po na ito ay walang iba kundi that we have a direct access to the throne of grace through Jesus Christ. Meron ba kayo talagang access para makalapit sa trono ng biyaya ng Panginoon? Sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. Isa to sa mga pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos. Isa to sa pagiging pribilehiyo ng pakikipag-isa sa Panginoong sa Kristo. At ang tunay na mga mananampalataya or Kristiyano ay merong direct na access sa kanyang trono ng biyaya kung talagang siya po ay nasa Panginoong Kristo. May tatlong bagay po kung bakit po tayo ay makakalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Tatlong S na pag-usapan natin ngayong umaga po rito ng mga dahilan kung bakit po tayo ay maaari nang lumapit sa kanyang trono ng biyaya. Una po, because Jesus Christ is our supreme high priest. Supreme high priest. Sa Tagalog po niyan, dakilang pinakapunong pari. Sa ibang salin po niyan ay the great high priest. Yung iba naman po salin, mas pasok doon pa. Most high priest. Ano po? At Panginoong sa Kristo ay kinoconsider the supreme high priest. Yan po, or the great high priest. Yan po ay one of the primary reasons kung bakit meron po tayong access sa trono ng biyaya ng Diyos. Sabi po sa ating talata, kaya nga magpakantag tayo sa ating pananampalataya. Ano daw pong dahilan kung bakit po tayo magpakantag sa ating pananampalataya? Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari. Pinakapunong pari na pumasok pa sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Brothers and sisters in the Lord, kailangan po natin ang Old Testament knowledge para maunawaan po natin ang bagay nito. Kailangan po natin balikan yung lumang tipan at magkaroon tayo ng knowledge. Ano ba yung ang role ng priest sa Old Testament? So, we can also understand ano ba yung role ng priest na meron po tayo ngayong panahon po natin ngayon. Brothers and sisters in the Lord, alam niyo po ba na yung high priest lang po noong unang panahon sa Old Testament ang merong access sa presence ng Panginoon once a year. The day of the atonement. Yun lang po. Once a year. At ito po yung sa may tabernacle. At yung tabernacle or the temple symbolizes the presence of God. Kaya po yung temple nila is plated with gold and then with a lot of mga halaman. Kasi po yung temple is a miniature of heaven. Yun yung foretaste ng kung ano yung ating mapupuntahan sa kalangitan. Kaya doon na lang po siya agara, doon na lang po siya kagarbo, at doon na lang po talaga siya ka-respeto. Dignified niya yung holiness niya. At yung temple is also the symbolism ng presensya ng Diyos. Because diyan nag-i-indwell ang Panginoon every time na nakikipag-meet yung high priest once a year sa tabernacle or sa temple during the time ng Solomon. Yun po yun. At the only, sabi ko kanina, na mayroong access diyan sa Diyos noong unang panahon, walang iba kundi ang punong pari. Take note high priest pa lang po. Hindi pa po siya most high priest. Ano po? High priest. Ano po? Para maunawaan po natin yung role ng priest, kailangan pa rin maintindihan yung tatlong office of mediation. Ano po? Ano po yun? Sa Old Testament, meron po tayong king, meron po tayong prophet, at meron po tayong priest.
Tingnan natin yung arrow na yan. Ito po ang ating Diyos. Ang Diyos, nagsasalita, papunta sa propeta, at kung ano man yung pinakasabi ng propeta, yun lang sinasabi niya sa kawan ng Diyos or sa mga taga-Israelita. So, kaya nga sabi nga sa Old Testament, "Thus says the Lord." Yun po yung isa sa mga paborito kong salita sa Old Testament, yung "Thus says the Lord." That every time the prophet will proclaim a revelation or prophecy, ang lagi niyang pambungad, "Thus says the Lord." Wala siyang dagdag, wala siyang bawas, ito talaga yung pinapasabi ng Diyos. Kaya, ganun po yung process of mediation. Nauusap ang Diyos, propeta, at yung propeta naman nagpapadala ng mensahe ng Diyos sa mga tao. Next, ito po ay kabaliktaran naman yung prophet, kabaliktaran yung king, yung priest. Dahil kung ano yung samo ng tao, kung ano yung pinapasabi ng mga tao, kahit hindi ng tao, o yung panalangin ng tao, yun ay pinapadaan nila sa kanilang mga pari, at yung pari naman ang lumalapit sa Diyos para mag-pray in behalf of the nation of Israel. So balikan po. Ano po? Kung sa prophet, God, prophet, and then the people of God, pagdating sa priest naman, ang kanyang pag-process ng mediation, yung mga tao, may request, may petition, may prayer, papadaan nila sa priest, and then yung priest naman ang mag-pray doon sa nation ng Israel. And of course, the king is also similar doon sa prophet. Kung ano yung sabihin ni God sa king, yun din yung kanyang sabihin sa mga tao. Iba po yung role ng priest sa prophet at sa king. Ano po? At yung priest din, yung nag-anoint naman sa king. Ano po? At ito ay ginagawa during the Day of Atonement. Paano po pinapakita yung representation ng priest, ng high priest sa lahat sa nation ng Israel? Pag makikita po ninyo, ang high priest po noong unang panahon na yon ay meron siyang breastplate. Ano po? At yung breastplate po na yon ay embedded with 12 stones, representing the 12 tribes of Israel. Ano po? So every time na siya pumunta doon sa tabernakulo, sa templo, ang kanyang i-represent ay yung buong bayan ng Israel. Kung ano po yung kanyang petition, kung ano po yung prayer request nila, yun po yung kanyang idinadala doon sa tabernakulo at kanya pong sinisindahan ng insenso doon po sa sa tapat ng tabing dito po sa may burning incense ng altar po na ito. Ano po? Diyan po yan. Pinag-pray niya po lahat ng mga prayer requests. Okay po, yun po yung role of priest. Kaya nga, di ba po, sa panahon natin ngayon, ganun pa rin naman po eh. Ano po, doon sa Roman Catholic tradition, di ba? What they are trying to preserve even today ay yung mag-confess ka as a priest, and then you let the priest pray for you. Ano po? At kaya lang, pagdating naman po sa New Testament, particularly si Peter, sabi ng po ni Peter, we are the priesthood of all believers. Ano po? Ang ibig sabihin po niya, lahat po tayo ay meron ng direct access sa Diyos. Okay? We are all priests. Mga pari na tayo sa harapan ng Diyos. Meron tayong rekta na pananalangin o access sa ating Panginoon. Kaya sa Hebrews 4:14, sa English po na the role of the priest in the Old Testament is to be our representative before God. Before God. Kaya napakahalaga po yung sinabi kanina, kaya ka merong magiging matagad ka sa iyong pananampalataya kasi merong ang dakilang po ng bagay na siya mismo ang nanalangin sa iyo at sa akin. At sabi ng Timoteo, di ba po, meron lamang tanging tagapamagitan between man and God, and that is the man Jesus Christ. Isa lang po. Wala nang marami pang mga iba't ibang kailangan padaanin pa natin sa ganitong mga santo at mga iba't ibang klase ng Diyos. Mayroong Diyos sa halaman, may Diyos sa karagatan, may Diyos kung saan. Wala na po tayong gano'n. Yun yung mga polytheistic belief. Ano po? Pag ikinakakalimot, kailangan punta ka sa santo na ganito. Wala po tayong gano'n. Ano po?
Kundi lahat po tayo, meron na tayong direct access sa ating Panginoon. Sapagkat meron tayong great high priest. Sakop niya na tayong lahat. Dala niya na tayong lahat. Hindi na natin kailangan ipadala pa sa nanay para tayo ay pakinggan ng Diyos. Kasi isa lamang ang ating tagapamagitan sa Diyos. Walang iba, kundi po yung ating pinakapunong at dakilang saserdote o pare ay ang Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo. Kaya po tayo mga kapatid, ano po? Sabi ni Peter, we are the priesthood of all believers. Tayo po, hindi natin pinapractice po, mga kapatid, ano po? Yung tinatawag nating priest. Sapagkat tapos na po yung office nila. Na-fulfill na yun ng Panginoong sa Kristo. Siya na lamang po ang tanging dakilang pinakapunong pare. Na-fulfill na po yun. At sa atin po, lagi ko po na mabanggit madalas, lalo mga unang mga buwan ko po rito. Sabi ko po, tayo po ay hindi na uso sa atin yung prayer by proxy. Ano po? Ano po yun? Ano po? Pastor, kung naman nalangin sa akin kasi mas malakas ka naman kay Lord kaya sa akin. Wala pong ganun. Ano po? Okay? So kung talagang Kristyano ka, meron ka ng direct na access sa Panginoon. Hindi mo pwedeng gawing substitute ang mga kapatid mo sa Panginoon para manalangin para sa iyo. Yes, pinapractice po natin yan as we love one another and we have concern for one another. Pero the reality is, kung talagang nasa Panginoon sa Kristo ka, pwede ka nang rumekta sa Kanya. Sa ating Panginoon sa Kristo. Alam niyo po yung maganda po ito mga kapatid, kung bakit siya great high priest dahil po sa dalawang bagay na binigyan din po dito ng author ng Hebrews. Sabi po sa English, since then we have a great high priest who passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Ito po yung dalawang reason kung bakit po great po ang ating Panginoon sa Kristo na high priest. Number one, it is because of His humanity. Yung word po doon sa verse na Jesus, ano po? The incarnated Word. And the Word became flesh. Nagkatawang tao po ang Panginoon sa Kristo. At pwede niya tayong i-represent. Kasi alam niyo po, hindi tayo pwedeng i-represent ng isang tao kung hindi niya tayo katulad. Kaya po nagkatawang tao ang Panginoon sa Kristo kasi i-represent niya tayo. Hindi naman pwede mo ang mag-represent sa atin ay yung mga tupa, o yung mga aso, o yung mga unggoy. Binibigyan din ko dito yung pangalan ni the Yeshua, the God who will save us, na mag-iligtas sa atin, na nagkatawang tao. Pag binigyan natin yung mga previous mga verses, binibigyan din po ng walang libro po na ito, na ang Panginoon sa Kristo ay higit sa lahat. Greater than the angels, greater than all the created beings, greater than Moses, greater than Abraham, greater than all the characters in the Old Testament, and even greater than all the kings, greater than all the priests. Si Kristo ang pinakadakila sa lahat. Binigyan ito diin. Ano po? Mga kapatid sa Panginoon. And also the Son of God, yung kanyang divinity. Sabi ko po kayo na hindi tayo pwede i-represent na hindi na rin katulad. At hindi rin naman tayo pwedeng ilapit sa Diyos na hindi niya katulad. Kung tao lang tayo, haharap tayo sa banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi rin po tayo tatanggapin ng lubusan. Kailangan ang tatanggapin niya lang din ay kaparehas ng Diyos, banal, matuwid, walang bahid ng anumang kasalanan. Kaya ang Panginoon sa natin greater, the greatest high priest, sapagkat He is both 100% God and 100% man. Hindi po tayo yung kay Batman na 50-50 lang si Jesus. 50% na Diyos, 50% na tao. Hindi po. Ito po yung natawag natin hypostatic union na mahirap i-explain mathematically paano naging 100% siyang Diyos and at the same time 100% siyang tao.
Later on, marirealize ninyo lalo kung bakit kailangan niyang magkatawang tao. Ano po? Humanity, in order for Christ to be a legitimate representative of us, to be a great high priest, He must be one of us. In divinity, to be an eternal, faithful, great high priest, He must be very God of very God. Yung nature niya. Diba po sa Hebrews chapter 1, sabi po dyan, He is the exact imprint of the nature of the invisible God. Ang Panginoong Jesucristo daw yung eksakto na representation ng hindi nakikita ng Diyos. Hebrews chapter 1. Jesus is the great high priest because He is fully or 100% man and 100% fully God. Kaya po yung office po ng priest sa Old Testament, pinulfill na po yun ng Panginoong sa Kristo. Hindi lang po siya yung nag-alay, kundi siya rin po mismo yung alay. Kaya po dakila ang ating saserdote. Dahil yung mga sa lumang tipan, sila lang po, ang ginagawa nila, nag-represent lang sa Lord, and then ino-offer yung kanilang mga alay. Pero ang Panginoon sa Kristo, greater than the priest in the Old Testament, because He is both the offerer and the offering. The sacrificial lamb and the one who will make the sacrifice. Kaya, narito po tayo ngayon. Nag-appoint ang Panginoon ng mga leaders sa church, appointing the pastors, the elders, the deacons, the teachers, to shepherd, to teach yung kanyang iniwan ng church. And up until today, mga kapatid, ang Panginoon sa Kristo ay ginagampanan niya yung role niya as the great high priest. Kasi hanggang ngayon, pinag-pray niya ikaw at ako. Remember po yung ginawa niya sa mga disciples? Yung high priestly prayer ni Christ doon, pinag-pray niya yung mga disciples. Up until today, ang Panginoon sa Kristo, pinag-pray niya ikaw at ako. Up until today, nire-represent tayo ng Diyos. Kaya every time na tumitingin sa atin ang Ama ng makapangyarihan sa langit, ang nakikita niya ay yung ating tagapamagitan, yung ating dakilang saserdote. Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Hindi talaga ikaw, hindi talaga ako. Kaya sabi ko sa awit kanina, hindi talaga po tayo karapat-dapat. Pero ang Panginoon sa Kristo natin, ay yung biyaya ang ating natanggap. Ikalawa po, hindi lang po siya great, tayo siya yung ating supreme high priest. Tayo din po ay makakalapit sa kanya ng maayos, matiwasay, because Jesus Christ sympathize, or meron siyang sympathize with our weakness, sympathetic to weakness, or sympathize with our weakness. Pag sinabi ko din sympathy, ano po, yung ramdam niya po tayo. Alam niyo yung kahinaan mo. Kasi siya mismo, naranasan yun. Yan po sa talata po natin dito mga kapatid. Sabi po diyan, sa verse 15, ang ating pinakapunong pari nito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Remember the word dyan, lahat. Nakakaunawa ng ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Universal, lahat. Nung nagkatawan, tao Panginoon sa Kristo, lahat ang naman niya. Napagod siya, kaya natulog ang Panginoon sa Kristo. Kaya siya tinukso ni Satanas. Di ba? Sa kanyang pagbiyahe, siya humihiga sa mga bato. Sa pagkamatay ni Lazaro, siya tumangis. Lahat po ng human emotions and human temptations, naranasan po ng Panginoon sa Kristo. And probably worse than all our experiences. Di ba po?
Bagamat gasgas na po ito na paalala po sa atin. Every time na nagkakaproblema po tayo, lagi natin balikan yung cross. Kasi yung cross will remind us na katiting lang yung dinanas nating paghihirap compare sa dinanas ng Panginoong Kristo sa cross ng Kalbaryo. Katiting lang po. At lahat yun, buong-buo, tinanggap ni Kristo. Probably nga, hindi natin alam, wala namang accounts, pero in 33.5 years, ng Panginoon sa Kristo, dumaan siya, even mula pa sa pagkabata, kumain siya kung ano man yung pagkain ng tao, nanahan siya kung ano man yung tahanan ng mga tao. Minsan, mas mababa pa nga. Dahil yung sa kapanganakan, sa bahay siya ng mga hayop, ipinanganak. Naranasan po ng Panginoon sa Kristo lahat yun. Naranasan po niya lahat yun. Even yung pinakang masakit na naranasan ng tao ay mamatayan ng mahal sa buhay, naranasan po yan ng Panginoon sa Kristo. Hindi po siya exempted sa human emotion. Kaya nga po sinabi ko po ay na 100% na tao ang Panginoon sa Kristo. 100%. Kung ikaw ay nakakaranas ng init ngayon, ang Panginoong sa Kristo din. Kung ikaw ay nakakaranas ng pag-auhaw ngayon, ang Panginoong sa Kristo din. Kung ikaw ay nakakaranas ng kagutuman ngayon, ang Panginoong sa Kristo din. Probably, kahit ka karamdaman, siguro naranasan ng Panginoong sa Kristo. Wala po siya exemption. Kaya po sinabi dito, kaya ka naunawaan ni Kristo kasi naranasan niya rin po yun. Kaya po, alam natin na kaya-kaya tayo i-represent ni Kristo. Sapagkat siya mismo naranasan yung mga paghihirap mo sa buhay niya. Alam ko po mga kapatid, ako nasabi ko po ito minsan nung ako po ay nagkaroon ng tampo sa Diyos. Nung ako ay tumigil sa kolehiyo bago po ako mag-Bible school. Sabi nito, malamang, sabi niyo po, hindi mo ako naunawaan, Lord. Diyos ka, tao lang ako. Duro-duro pa lang, hindi mo ako naunawaan, Lord. Imposible po yun mga kapatid. Kasi mas nahigit pang naranasan ng Panginoon sa Kristo. Yung pinakang matinding kahihiyan, yung pinaka masalamuot na kahirapan, na hindi naman siya kung may kasalanan. Kaya, ito po yung sinasabi natin ng Lord natin, personal na Diyos. Kasi, nauunawaan ka niya. Meron siya mga mata na nakakita. Meron siya mga kamay na kumikilos. Meron siya mga bibig na pinapaalalahanan tayo. Ganun po yung Diyos natin. Hindi po siya isang bato lang na nandyan, na nakasteady, na inaalay-alayan natin ng kung ano-ano. Kundi ang Diyos po natin is a personal God. He knows all of your struggles, all of your weaknesses. Ramdam ka ng Diyos. Ramdam ka po ng Panginoon. Kaya, naiintindihan naman ako ni Lord. Kala mo lang yun. Kala mo lang po yun. We cannot say sa Lord na, Lord, Diyos ka kasi, hindi mo ako maramdaman. Hindi mo ito naranasan. Oops! Teka lang. Ito yung talata para sa iyo, kapatid. Lahat-lahat naranasan na. Kaya nga ang Panginoon hindi nagkatawang hayop. Hindi nagkatawang tao siya. Para fully niya maranasan ang naranasan ng tao at para siya maging karapat-dapat na representative natin sa banal na Diyos. At para tayo naman, mga tao, ay walang magiging pwedeng excuse sa Diyos at sabihin sa Kanya na, Lord, hindi mo ko ramdam. Ramdam ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang pagdaan mo sa buhay. Naranasan lahat ni Kristo ang pwedeng maranasan ng tao, malubha o maayos man ito.
upang walang makapagsabi na hindi niya tayo naunawaan. Ngunit ito po yung kanyang kinagandahan, hindi po siya nagkasala. Yes, tinukso po si Kristo. Yes, siya po ay tinukso ni Satanas at Belos dun sa ilang. Yes, mahal pong maraming mga tao ang mga tumukso rin sa Panginoon sa Kristo, pero ito po yung kagandahan. Hindi po siya nagkasala. Sapagkat siya po ay 100% din na Diyos. He cannot go against His divine nature. Ito ba yung Apostles' Creed natin? Inuusahan, bagamat siya'y matuwid. Sapagkat hindi po nagkasala ang Panginoon sa Kristo. Ito tatlong bagay mga kapatid kung bakit po ang simpatsya niya sa atin ay nangangahulugan ng tatlong bagay. Una po, nag-aalala siya para sa atin. He cares for you. Diba po? Sabi ni Peter, pray ka lang sa akin. Sa Panginoon Jesus. Because He cares for you. Cast all your anxiety to Him. Because He cares for you. Saka makakita ng Diyos na merong pag-aalala sa iyo. Yun yung ating buhay ng Diyos. Kung makikita niyo mga Diyos sa mga pelikula, napaka-selfish na Lord. Pero yung Lord natin, yung God natin, He cares for you. Secondly, kaya niya maibsan ang ating kahirapan. Kasi kung siya nga ay able to overcome all the struggles and suffering in this world, ngayon ikaw naman yung nagpag-isa kay Kristo, meron ka na rin kakayanan na maibsan ang iyong kahirapan. Kaya kayo pangako niya sa 1 Corinthians 10:13, no temptation that is common to man na hindi naranasan ng lahat. Walang pagsubok na hindi naranasan ng tao. But God is faithful. Siya rin mismo magbibigay ng paraan para magbigay ng daan upang malagpasan natin yung mga pagsubok natin sa buhay. And also, ang kanyang simpatya ay nangangahulugan na ramdam niya tayo. Ramdam niya tayo. Nasa panahon po tayo ngayon na sobrang sensitive natin emotionally. Yung mga bata ngayon, mga estudyante, napaka-sensitive. Ano po? Inasar lang, bullying. Inasar lang, depressed na. Hindi na dumaan sa sadness, anxiety, depressed ka agad. Nasa panahon po tayo ngayon na even na emotionally sensitive at the same time emotionally reserved. Ano po yun? Hindi nakikipag-usap, hindi nag-share ng kailang mga problema sa buhay. Kaya nangyayari po, ang dami nag-i-increase yung suicidal tendency sa mundo po nito. Kasi nakikita nila na wala ng pag-asa sa buhay nito. I have encountered a lot this year ng iba't ibang cases pagdating sa mental health problems. At ang common na kanilang struggle ay wala na silang pag-asa sa buhay. Wala silang blessed hope. Hindi sila nakakaramdam ng care sa mundo ito. Kaya dahil po yung Lord natin, yung ating Panginoon sa Kristo is a great high priest. He is able to sympathize sa inyong kahinaan at kung wala kayong ibang malapitan, ang Panginoon sa Kristo, meron ka ng direct access sa Kanya. Cry it unto God. And with His arms wide open, yayakapin ka ng Panginoon sa Kristo. Because He cares for you. Ramdam ka ng ating Panginoon. Jesus is a specialist in hopeless situation. And I quote by Pastor Joel B. Kung naman yung sitwasyon niyo sa inyong buhay that it seems hopeless, Jesus is all you need. Siya talaga yung espesyalista na magbibigay ng comfort and therapy sa inyong pinagdadaanan sa buhay. Thirdly,
Because in Jesus Christ, we have strong confidence. Kanina, meron tayong supreme high priest, meron tayong sympathize with our weakness, and then because in Jesus Christ, we have strong confidence. Take note, in Jesus Christ. Hindi po sa inyong kumpiyansa, hindi po sa inyong kakayanan, hindi po sa mga pastor, hindi po sa inyong pag-isimba-simbahan, pagiging member ng Bungao Baptist Church, but in Christ Jesus. Meron tayong strong confidence. Hebrews 4:16, kaya kung huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahahabaging Diyos upang makabutan natin ang mahabag at pagkabayan at tutulong sa atin sa panahon ng ating pangailangan. Sa English po, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Let's go back to the Old Testament picture po dito mga kapatid. Again, not everyone has direct access to the most holy place in the Old Testament. Wala po. Hindi lahat ay mayroong access sa trono ng biyaya ng Diyos sa lumang tipan. At walang nangangahas na pumasok sa templo ng Diyos, sa dakong kabanal-banalan, walang nangangahas na gawin yun sapagkat alam nila na ang kapalit doon ay yung kanilang buhay. At minsan lang sa isang taon pumapasok ang saserdote doon sa dakong kabanal-banalan. Wala pa siyang kumpiyansa doon. Kasi baka pag pumasok siya, hindi siya karapat-dapat sa Diyos, bigla na lang siya maghilata doon sa templo. Buti nga po ngayon, ano ba isa sa biyaya ng Panginoon mga kapatid po? Baka po, kapag ito po yung Old Testament practice pa rin po sa panahon natin ngayon, ano po, bigla ka mo sa church ng BBC, tapos alam mo hindi ka karapat-dapat, bigla ka na lang matumba. Wala nang buhay. So po, biyaya ng Panginoon po yun. Kasi ngayon, meron ka lang malayang access sa trono ng biyaya ng Diyos. Hindi tulad ng lumang tipan, wala silang confidence. Takot na takot sila na lumapit sa dakong kabanal-banalan. Kasi hindi nila alam kung karapat-dapat na talaga silang pumasok. Ganun po ikaw at ako. Ang confidence natin po ay na kay Kristo. Wala po sa iyo, wala po sa akin. Alam niyo po yung kanta po sa Santa Cruz, pero po yung relation, He tore the veil. Ano po? Yung tabing sa Tagalog po. Ano po yung tabing? Ano po yung ito po, sa temple, meron ang holy place, at most holy place, ay siya po ay separated lang siya or meron siyang partition ng isang matinding makapal na tela. Ano po, na kahit isang 10 tao may higit pa, hindi kayang punitin po yun. Ano po? Sobrang tibay po ng tabing na yan. Yung tela po na yan, yung tolda po na yan, hindi napakahirap. Napakahirap po yan tanggalin. At yung pwede i-separate sa holy place at sa most holy place. Sa temple. At alam niyo po ba, noong ang Panginoon sa Kristo ay namatay sa cross ng Kalbaryo. Pag napanood niyo po ito sa pelikula, ano po, pinakita po ito sa Son of God, pinakita rin po ito sa The Passion of the Christ. Noong time po na yun, sabi ng Panginoon, I will destroy this church and I will build it after 3 days. Nung nangyari po yun mga kapatid, nahati po yung tabing doon sa templo. At yung hati po, hindi po nagsimula sa baba, nagsimula sa taas ng baba. Para ipakita na this is a humanly impossible ito. Sabi nga ng mga experts, hindi kaya ng isang taong pulitin ito o ng 10, higit pa. So, ganun katibay sa kapal ng telang ito. At nung time na yun, kasabay ng destruction ng Solomonic Temple, ng Herod's Temple, ay nawasak ang tabing na ito upang ipakita sa atin na tayo po ay meron ng malaya na access na makapasok sa dakong kabanal-banalan
ng Diyos. Ang tabing na yun, ang nagbigay sa atin ng karapatan na makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Pinulit niya na yun. At sabi kanina na po, hindi siya sa templo, kundi sa dakong kalangitan. Tinanggal niya yung tabing na yun para ikaw at ako ay magkaroon ng access na makapunta sa kalangitan ng Diyos. At malinaw na sinabi ng Panginoon sa Kristo yan, I am the way. No one comes to the Father except through me. Kaya malayan ikaw at ako na makapasok sa kanyang biyaya. Alam niyo po mga kapatid, Christ has opened up the holies to us, the Holy of Holies to us through His death at the cross. Sabi nga po dyan sa Hebrews chapter 10, verse 19 to 20, we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way open for us through the curtain that is His body. Meron po tayo mga kapatid na in Christ, Christ is our direct access to God para makalapit tayo sa kanyang trono ng biyaya. Siya yung ating access. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, sa Old Testament, no one dares to come to the throne in their own will. Wala po. Wala pong nangangahas sa lumang tipan na lumapit sa hari ng walang permission. Or hindi sila sinusumun or sinasamon ng hari. Wala akong karapatan ng mga mamamayan, hindi kahit sino, nagbigay na lalapit sa hari para ipag-usap sa trono. Wala po. Kaya po yan. Ito po yung similar circumstances na nangyari kay Queen Esther sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang asawa niya na po, diba? Pero wala pa rin siyang karapatan lumapit ng basta-basta kahit asawa na siya ni King Artaxerxes. Tayo po sa Esther chapter 4 verse 11. Alam na ng lahat na walang tinatangi ang batas ng harian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi pinapatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong sentro. Ang gintong sentro, 30 araw na akong hindi ipinapatawag ng hari. Ganun po ba yung trono ng Old Testament? Wala kang karapatan lumapit ng basta-basta. Unless na lang na yung sentro, yung hawak nilang specter, ay ituro sa iyo para makipag-usap ka, para bigyan ka ng karapatan makipag-usap sa hari. Imagine po, ito po yung picture ni Jesus Christ eh. Ito po yung picture niya na malaya ka na makalapit sa kanyang trono ng biyaya. Hindi mo na kailangan pang tawagin ng hari para makipag-usap lang sa kanya. Ngunit, dahil kay Kristo, malaya ka nang lumapit sa kanyang trono ng biyaya ng Diyos. Kaya kalatas, then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Huwag po tayong manghinawa, mga kapatid. Every time na may problema, mayroon tayong pagsubok sa buhay, instead na tayo po ay mawala ng pag-asa at mawala ng oras na manalangin, mas doon po tayo manalangin. Mas doon po tayo humiling sa Diyos. Remember, sympathize with our weakness. Ramdam ka niya. Kilala ka niya. Nag-aalala siya. Kaya mga kapatid sa Panginoon, our confidence is not in us, but is in Christ alone. Kay Kristo lang po yung kumpiyansa natin. Siya yung backer natin. Siya yung pang-front natin. Siya yung nagre-represent natin sa trono para tayo kausapin, para tayo i-grant ang blessing, ng grace ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Pag po kayo ay merong mga student, kung may gusto lumapit sa principal, gawin nila, pagkasama sila sa advisor para meron silang access sa principal. Pag kayo pwede sa government, di ba, punta kayo ngayon, para mabilis yung mga sa mayor, kailangan meron mga kilala, at siya yung mag-a-assure sa inyo papunta kayo ngayon. Kay governor, hindi sa president. Kailangan mo na merong mag-represent para sa iyo, para kausapin ka. Kaya kami nagkaroon ng access kay Vice Lord. Kasi meron kami
access, meron kami contact. Ganun po yung mga kapatid. Para ilapit ka ng Panginoon, para makalapit ka sa trono ng Diyos, kailangan mo ang Panginoong Kristo para alalayan ka, samahan ka. Ganun po ang Panginoong Kristo natin. Kaya hindi kayo mayayabang, alam mo, sagutin pa ni Lord yung aking panalangin. Hindi po yun gano'n. Yung confidence mo hindi dahil mayabang ka, hindi dahil sa ginawa mo, kundi yung kumpiyansa mo ay nagmumula sa Panginoong Kristo. Nasa Kanya po yung strong confidence mo dahil alam mo ang lakas ng bakal mo. Yun, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. And as I conclude, brothers and sisters, Christians have a direct access to the throne of grace because of our supreme high priest who sympathizes with our weaknesses. And through Him, we have strong confidence to come to Him to find grace and mercy in time of need. In time of need. Sa application, mga kapatid, so let us, number one, let us place our faith in Christ. Lagay natin ang pananampalataya ni Kristo. Hindi sa mundong ito. Hindi sa mga kakilala mo sa mundong ito. Ilagay mo yung faith mo kay Christ. Hindi rin sa membro ng BBC, hindi rin kay pastor nyo, kundi ang object lagi dapat ng faith natin, si Christ. Si Christ. Secondly, let us persevere. Magpakatatag tayo. Kaya natin yan. Walang pagsubok na binigay ng Diyos na hindi natin kaya at hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at siya mismo magkakaloob sa atin ng kaparaanan para pagtatubayan niya. 1 Corinthians 10:13. Let us run the race. Let us persevere. Let us endure. Thirdly, let us pray always. Manalangin tayo. Kung ayaw manalangin, mas manalangin ka. Mas tumulong pa ng prayer meeting para lumago yung buhay pananampalataya mo. Palaguin natin yung ating buhay pananalangin sa ating Panginoon. Number 4, let us be patient. Let us be patient. God is at work. He is always at work in us, through us, and for us. Number 5, let us be positive in our times of suffering and wealth. Even though yung mga tao sa labas na ito, inakusahan yung mga Krisyano na tayo daw po ay mga sadista dahil tutuwa pa tayo kapag tayo nahihirapan, hindi po gano'n. Alam na natin, and we are confident na matapos din ito. Sa biyaya ng Panginoon, kaya mo. Alang-alang sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Number 6, let's praise God for this wonderful privilege. You know why? Even though binuksan niya na yung tabing, binuksan niya na yung tabing na yun, at malaya ka na pumasok sa ng biyaya, pero hindi lahat ay nakakapasok pa rin sa kanyang trono ng biyaya. Only those who are truly in Christ Jesus our Lord. Sa examination, sino ang bagay mo? Si Jesus o si Satanas? Kasi kahit anong lapit mo sa kanyang trono, kung Satanas ang bagay mo, hindi ka makakapasok. At wala kang kumpiyansa. Number 7, let us not be ashamed to come always before His presence. Tayo manghinawa na magsimba, dumalo sa lahat ng mga gawain, patuloy lang tayo masigasig at dumalo sa gawain ng Panginoon sa Kristo. Lumapit sa Kanyang presensya. Lapit lang, malapit ka, worship ka, mag-fellowship ka. Lapit lang ang lapit. Privilege mo yun. Privilege ko yun. Lapit tayo sa Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. And finally, ang Panginoong Kristo ang bakit natin, lusin natin, daan natin, sagot sa atin, kaya malakas ang kapit natin. Rekta ang connection natin sa ating Diyos sa pamagitan ni Kristo. Huwag na kayong magpa-tumpik-tumpik pa. Huwag na kayong pumunta kung saan-saan pa. Connecta na kayo sa ating Panginoong sa Kristo. Baka yung lapitan nyo, ay hindi naman pala na kay Kristo. Instead na mas mapalapit kayo, ay mas mapalayo pa kayo. Muli, ang na kay Kristo,
have a direct access to the throne of grace through Jesus Christ. Ikaw at ako, amazingly,